Hey family, and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, gagawin natin na review yung first product ng Enigma, which is the Skin Reduction Longwear Liquid Foundation. And here I got the shade in Warm Beige or MW14. This one is 30 ml for 699 pesos. 699 yung binayaran ko. And I really like yung packaging nila. Box pa lang. Classy na siya. For sure, kilala nyo na kung sino yung owner ng brand na to. None other than Riza Contawi. Nakakasama ko si Riza before nung hindi pa super boom talaga yung YouTube. Magkasama kami sa mga event, sa mga makeup launch. So, I'm so happy na naglabas na din siya ng sarili niyang brand. Nanonood ako ng mga videos niya and I was really impressed, lalo na the way she talk, the way kung paano siya mag-explain pagdating sa makeup. Alam mo na matalino talaga yung tao and alam niya yung sinasabi niya at ginagawa niya. So, I'm so happy. Congratulations, Rai. Nag-message din ako sa kanya sa Instagram. Kinongrats ko siya. So, this one comes in frosted bottle. Hindi naman siya super bigat. I mean, normal weight lang siya ng mga foundation. But this one is, I think it's made of plastic acrylic. Ayan. Medyo parang na-off lang ako kasi nga parang paint lang siya na madaling mabakbak. Usually, yung mga ganito kasi madali siya mabakbak. But other than that, hindi mo isipin na 600 plus lang tong foundation na to. It looks so luxe and it feels so mamahalin talaga. Anyways, this is not the first time na ginamit ko ng foundation. I've been using it for a week. Sa box niya, may instructions dito on how to use it, even storage instructions and yung ingredients no product. And yung claims niya, this long-lasting self-setting foundation is infused with skin-enhancing ingredients, delivering a radiant airbrush finish while gradually improving skin clarity. Its budge-proof formula provides buildable medium to full coverage, expertly perfecting an even complexion while effortlessly blurring the appearance of wrinkles, pores, and uneven texture. So I don't have anything on my face. Kakahilamos ko lang po. And uwi ko lang from workout. Nag-jogging ako kanina. Alam nyo ba, there's 2 days na nakalimutan kong magdala ng powder so sobrang pagmamadali. Yun yung after the Holy Week na bumalik ako ng work, wala pala akong powder. And then the next day, nakalimutan ko pa din magdala ng powder. And all I have is this Skin Reduction Foundation. So, nagulat ako kasi nga, self-setting talaga siya, which hindi ko in-expect. And to be honest, bihira akong maka-experience sa foundation na parang nagsiset talaga siya on its own. Pero yung finish niya, sobrang natural, like, para kang walang suot and it feels so lightweight on the skin. Another thing na nagustuhan ko sa kanya, kahit na medyo matte yung finish niya, well, hindi naman siya like super matte na drying or nakaka-emphasize ng dryness sa skin. Kasi may nagdadry ako na part dito. Wala siyang pimples, wala siyang anything, pero pag naglagay ako ng foundation, may parang bilog dyan na sobrang dry. But then, when I use this one, hindi niya na-emphasize tong area na to. Since I have dry skin dito, yung T-zone lang yung nag-oil up sa akin. It doesn't look na para ka naka-foundation. As in, skin-like, pero may coverage. And then, lumabas ako, nag-lunch ako, nagpa-araw. Diba, alam niyo naman yung weather ngayon, sobrang init. Pero pagbalik ko sa work, yung face ko, as if kalalagay ko lang ng foundation. Yun yung something na hindi ko talaga ma-explain. Sabi ko, medyo weird kasi normally, pag galing ako labas, pagbalik ko, mag-oil up na yung ibang areas ng face ko. Tapos ito parang nagmamantika niya. But with this foundation, hindi ko siya na-experience. So, I think case to case din kasi may mga napanood ako sa TikTok na hindi nag-work sa kanila yung foundation na to. Or may iba silang ginagawa just for the foundation na magmukhang okay sa skin nila. But for me, I'm so thankful kasi nag-work talaga siya sa skin ko. Yung half lang ng face, yung lalagyan ko. And just to show you, ayan ang aking skin. May mga visible veins ako dito. Yan, I have pores, redness. And this one pala, a little goes a long way. So, may impress ka na onti lang yung kailangan mo for the entire face. Even finger, kahit hands lang yung gamitin mo, madali din siyang i-blend. Pero mas prefer ko talaga yung brush kasi mas mabilis siya na-blend using brush. And for today's video, ang gagamitin ko yung binili kong dual brush sa Lazada. 200 plus lang. Tapos, 4 na siya. Lalagay ko yung link sa description box. And super lambot niya. Wala siyang tusok feel sa skin. Sobrang bilis din i-blend nito.
And nagustuhan ko yung scent niya. Like, hindi naman super strong, pero hindi siya mabaho. Very mild lang. Kasi diba? Ang dali niyang spread. Hindi siya patchy, hindi siya cakey, kahit na maiwanan mo yan sa isang area lang. Pag blend mo, magbe-blend pa din siya. And ayan, nagsiset na siya. Ang ganda niya, oh. Wait ha, hindi ko pa nga nalagyan tong forehead ko. Ayan na siya, tapos meron pa ako natira. And this amount of product, enough na yan sa kabilang side ng face ko. Para mas makita nyo mabuti, ito yung meron. See, sobrang flawless niya. Hindi na ganun kakita yung visible veins ko. Ito yung bare skin ko. Kita nyo yung difference. And this is something that I highly recommend, especially if you're a type of person na hindi mo feel mag-foundation everyday or hindi ka talaga foundation type of girl, pero gusto mo mag-try ng foundation na pwede mong gamitin on a daily basis. This one is totally different with the Happy Skin Serum Foundation na ginagamit ko, which I really like also. But this one, mas preferred ko talaga siya on a daily basis. Like, on the go. Kasi hindi mo mafe-feel na naka-foundation ka. Parang tint lang yung suot mo. Yung texture niya, ganun lang din. It's not too thick. Pero, ang bilis niyang i-blend. And, may coverage talaga siya. So, yung warm beige, yung pinili ko na shade kasi nga, according to sa mga feedback, nag-oxidize siya. And just to be sure, eto na lang yung shade na kinuha ko, which is not the usual shade kasi dapat ang pipiliin ko is sand. Mostly sand kasi talaga yung shade ko. But yun nga, since nag-oxidize daw. And ang napansin ko nung ginamit ko siya the whole day, hindi naman siya totally nag-oxidize na dark talaga siya sa skin ko. Maybe because tama yung shade na pinili ko. So that's one thing that you have to consider. Dapat, hindi naman perfect, pero make sure na tama yung pipiliin yung shade kasi it's either it will look lighter or darker, yellowish on your skin pag nag-oxidize. Depende din. But for me, kahit mag-oxidize siya after a while, hindi siya mukhang dark, hindi siya mukhang yellowish, hindi siya ganun. Like, mukhang natural lang talaga siya. Another sulit budol to. So, yung kabilang side, lagyan ko na din. Tapos, ang gagawin ko, yung kabila, isa-set natin siya ng powder, yung kabila, hindi. Just to show you the difference. This is just a quick review. Kasi kating-kating ako i-share sa inyo yung thoughts ko about this product. And I suggest na gumamit na lang kayo ng foundation brush or any ganyan na parang buffing brush. Lalo na kung nagmamadali kayo. Kasi pag sponge, I'm afraid na baka kainin niyo yung product. Normal naman yun sa mga sponge eh. Like, may percentage talaga na napupunta sa sponge yung product. Nung ginanyan ko kanina yung face ko, nakita niyo may mga redness yun. And yung parang patch-patch, mga visible veins. But now, ayan siya. Unti lang kailangan niya ng product. Hindi siya maxi sa product. And, ayan. Tapos na siya. Naubos naman natin yung product na natira. Siguro dito na lang ako magsiset ng powder sa kabilang side. Just to show yung difference. Pero it's safe to use kahit sobrang init. Kung hindi naman grabe yung build-up ng oil. Like, hindi kayo yung tipo na mayat may blood ng blood. Like, ako sa T-zone lang talaga ako oily, tapos dito dry na siya. Akin, bumagay naman siya, kahit sobrang init. Like, hindi siya nagmantika sa face ko. Tapos, kahit punasan mo yung face mo, kahit na magpat-pat kang ganyan, kasi pinagpapawisan ka, hindi nababakbak yung foundation. So, this is my face na may powder. Ayan. Mas maganda yung finish, of course. Mas maganda yung registro niya sa camera. Pwede din siyang gamitin na walang powder. Mas maganda kung hindi mo siya isa-set ng powder. For me lang yun Kasi nga, ayun Pero siyang may natural glow na hindi siya nagmamantika, hindi din siya pack na pack. Mas nag-mattify lang siya. Mas nagmukha siyang may nilagay kang foundation. But on this side, parang wala lang. Mukha lang siyang tint na may coverage na maganda. Tapos, ang nagustuhan ko din dito, kahit patungan nyo siya ng product like blush on, may it be powder, or ako kasi usually yung lagi kong dala is yung lip tint. So, minsan pag nagta-touch up ako sa work, pat lang ganyan, tapos blend, okay na yun, done na siya. So, wala naman ako nakitang difference between
yung side na may powder and walang powder. Pareho lang yung naging performance niya. Pero, yun nga, mas gumaganda yung foundation pag hindi nyo siya sineset ang powder. So, you can try it without powder or with powder. It's up to you. It depends with your work setup. Yung iba kasi outdoors sila nag-work, kailangan nila magpunta sa mga site. It's up to you. Kayo lang din yung makakapili niyan. But the performance, for me, naging performance niya, whether nasa loob ka ng air condition or nasa arawan ka, or trinay ko din to, sayang nga hindi ko na vlog. Kasi trinay ko to nung tumakbo ko, naglagay lang ako ng onti lang. Hindi siya yung kasing dami ng amount ngayon na nilagay ko Parang half nun, kasi gusto ko parang tint lang siya. Pero, nung tumakbo ko, kahit pinagpawisan ako, may onting transfer lang siya sa tissue or sa bimpo, may ganun siya. Like, pag nagpunas kang ganyan, magta-transfer siya. Pero, hindi siya nagmumukhang bakbak sa skin mo. Yun yung na-experience ko. Hindi siya yung nawawala. As in, para siyang nagsiset na nakalapat na siya sa skin mo. Tapos, kahit punas-punasan mo yun ng ganyan, may light transfer siya, pero hindi mukhang magpapatchy-patchy yung skin nyo. Like, ayun, pinagpapawisan na yung nose ko. Kahit ganyanin ko siya. Buo pa din yung pawis ko, pero yung foundation, ayun pa din siya sa nose ko. Like, hindi siya mukhang bakbak. Or hindi siya minsan kasi pinagpa-foundation ako, tapos pinagpapawisan ako sa nose. Pag pinunasan ko yan, eto, mamumula na yan. Tapos, magfe-fade na yung foundation. Kahit anong foundation yung gamitin ko, ganun yung effect sa nose ko. Kasi yan talaga nagpapawisan. But this one, hindi talaga. I highly recommend this one, especially if you have oily skin. Whether you have dry skin, kasi nga, hindi naman siya nakaka-emphasize ng mga dryness ng skin ko. Sa akin I don't know if you have like, let's say, blemishes, or sugat, or acne. Hindi ako sure kung may emphasize yung foundation na to. Okay, meron siyang onting white cast, yun yung napansin ko, pero hindi siya kasing strong nung ibang foundation na pag ginamitan mo ng flash, halatang halata. Iba yung registro niya talaga sa camera. Kahit front cam, okay yung kinalabasan ng photo ko. Like, hindi siya yung mukhang makapal na naka-foundation ka. Yun lang ang aking quick review. If you want to know my thoughts about the Enigma Skin Introduction Longwear Foundation, so sobrang sulit na siya. Plus, hindi madami yung product na mo-consume nyo. Onti lang for the entire face. And hindi kayo magta-touch up, hindi kayo magre-retouch, even the whole day. So, perfect siyang gamitin sa mga events, sa kasal, kasi hindi kayo magre-retouch or maglalagay dito kasi natanggal yung foundation ko or sa ibang areas, hindi siya ganun. Different talaga siya sa texture. Yung mga foundation na nagamit ko na like yung Maybelline, Fit Me, Happy Skin Serum, I have that here. I have the EC also. And then I also have the Stroke Foundation. And I would say talaga na ibang-iba siya. I haven't tried yung Tevian, pero parang kino-compare nila to sa Tevian foundation. But for me, dun sa mga na-mention ko, this is totally different. Even sa BLK, iba yung quality and yung formula and coverage nito, iba. Maganda talaga siya. So, sulit. That's it. I'll see you again in the next one.